At kaugnay ng pagdiriwang ng Women's Month, makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Joanna Tabu ng Gender and Development ng TESDA Women's Center. Magandang tanghali, Miss Tabu. Magandang tanghali din sa iyo, JC Tejano. Yes, good afternoon, Miss Tabu. Gaano kahalaga para sa inyong opisina ang pagdiriwang ng Women's Month? Yes, ang Women's Month celebration, hindi lang ito basta pagdiriwang kundi pag-alala sa buwan ng mga kababaihan. Napakahalaga nito dahil ito po ay nasa batas. Di po ba meron tayong legal na mandato ang ating bansa para po dito halimbawa yung RA 6949 Series of 19, ito yung nagdedeklara para sa Marso 8 ng bawat taon na siyang magiging National Women's Day. Aside from this, meron tayong Proclamation number 224 Series of 1988 at ganun din ang Proclamation number 227 Series of 1988 na minamarkahan parate ang March 8, ang unang linggo ng Marso, maging yung buong buwan ng Marso bilang Women's Role in History Month. Kaya napakahalaga na gunitain at hindi lang ito sa Pilipinas kasi ang United Nations kinikilala din ang International Women's Day noon pang 1917. So kapag nakikiisa ang bansa sa amin din sa TESDA Women's Center sa pagdiriwang ng Women's Month, di ba po, nakikiisa tayo sa pang-globong pagkilala sa kontribusyon ng mga kababaihan talaga. Okay, Miss Tabu, ano specifically ba ang mga ginagawa ng TESDA kaugnay ng selebrasyon ng Women's Month? Oo, taon-taon kasi iba-iba ang tema ng Women's Month celebration. Tayo ay nakikiangkla o nakikiangkor sa Philippine Commission on Women. Halimbawa, ngayong taon, ang kanilang tema ay huwana ang tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Ibig sabihin, matapos yung bagyong Yolanda, napakaraming babaeng volunteers o mga kwento ng mga matagumpay na babae na siyang naging punto talaga ng pwedeng maka-inspire, makatulong sa iba. Doon kami umaangkla ng tema dito rin sa TESDA Women's Center. Ang tema naman po namin ngayon ay huwana ang kaalaman at kasanayan mo ay mahalaga sa pagsulong ng bayan dahil education and training kami, skills training. So maraming mga aktibidades, mga gawain. Sinimula namin ito noong March 3. Meron kaming group counseling session para sa aming mga lahat ng trainings at kakatapos lang din ng group counseling session para sa mga empleyado sa TESDA. Kami naman po ay nakiisa dun sa March 8 na kick-off Human Women's Symbols Formation sa Quirino Grandstand. Maraming activities bukod sa mga documentary film showing na ang punto ay makita ng mga aming mga trainees, mga estudyante, yung kahalagahan ng empowerment sa mga kababaihan. May mga laro na ang punto ay makilala yung mga sinipunat, bagong panahong mga huwana, mga talaga ng mga kababaihan. At kakatapos lang ng aming photo exhibit, ang mga trainees namin ang pipili ng mga larawan ng mga huwana, ito man ay mga kilalang mga figures sa politika o di kaya sa sining at maging sa mga normal lang sa buhay ng tao na sila man ay kanilang kamag-anak o kahit sa daan ay makita nila na kahanga-hanga bilang babae yun. May photo exhibit kami na ginanap at yun ay may awarding kami itong darating na Lunes. Bukod sa mga skills demonstration ng mga qualification dito sa amin, kinabibilangan ng food processing, bartending, dressmaking para maipakita na kapag may kaalaman at kasanayan ng isang babae, pwede siyang mag-excel, pwede niya magamit sa buhay niya. At syempre, Joanna, sa labas pa ng buwan ng Marso, syempre marami pa tayong mga ginagawa rin sa TESDA, no? Kaugnay ng pagsulong ng women's empowerment. Kunyari sa curriculum ba natin, meron ba tayong mga changes or development na ginagawa? Kunyari yung mga kurso ba natin ay open sa parehong genders para sa lahat ng kurso? Yes, actually kung magiging gender sensitive tayo, open ito sa parehong sexes, kapwa babae at mga kalalakihan. Kasi nga, yung banggit ko kanina na mga dressmaking, FBS, food and beverage services, food processing, lahat ng mga kursong ito ay open talaga rin. Bagaman ang TESDA Women's Center ay gusto talagang magpasok at talagang mag-certify ng mga kababaihan, pero tayo ay mandated din. May batas rin na dapat ay tumanggap tayo ng mga kalalakihan at least 10% dito sa TESDA Women's Center. Pero sa TESDA sa kabuuan at napakarami naming mga training institutions, bukas ito sa lalaki at sa babae. Ang kagandahan nito dahil
gender sensitive, gender responsive talaga ang TESDA Women's Center. Marami ng mga kurso na noon ay tinatawag na male-dominated. Halimbawa, ang plumbing, automotive, itong welding, ito man ay gas metal arc, shielded metal arc, at bartending, sinasabing male-dominated ito. Marami na kaming mga enrollees na talagang, at graduates mula 1998 hanggang 2013 na pawang mga kababaihan ang mataas yung bilang nang pumapasok sa ganitong mga kurso. And in terms of gender and development, Joanna, kasi no, sa buong mundo, sinasabi na isa ang Pilipinas sa mga pinaka-gender sensitive na bansa. Ano pa ba yung mga issue na tingin mo ay dapat pang pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan ukol sa usapin ng kasarian dito sa ating bansa? Okay. Siyempre, ang masasabi lang po natin ay may kinalaman sa education and training. Since yun ang mandato po ng TESDA, maigi kung tataasan pa yung bilang ng mga kababaihan na pwede pong pumasok sa mga kurso, libreng pakurso po na ini-offer ng TESDA, ng TESDA Women's Center, na sila ay maging bukas, maging aware sa mga ganitong kurso na hindi lang ito panlalaki, na talagang kung sila ay magsasanay ng husto at maabot yung mga kasanayan na hinihiling para sa kanila, mas makakatulong tayo na makapag-empower pa ng higit ng mga kababaihan po. Siguro huling mensahe na lang, Joanna, para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kababaihan. Yes. Sa mga kababaihan, mga kababayan natin, syempre malaki na ang pinagbago ng katayuan ng mga babae sa lipunan. Pero yung ating na lamang sa politika, sa sports, sa sining, di ba? Nakikilala na at may boses sa mga babae, hindi kagaya noon. Pero kung ang karapatan ng mga kababaihan ay hindi nababantayan, kung hindi talaga nila ito nagagamit, meron pa ring diskriminasyon at mataas na antas pa rin ang pang-aabuso at iba pang mga krimen na laganap laban sa mga kababaihan, hindi pa ganap yung kanilang kalayaan. Pero napakahalaga yung framework na ginawa po ng ating pamahalaan, may kinalaman dito, yung goal na gender equality. Bagaman napakataas nito, pero ang talagang plano nito ay na maabot yung economic empowerment ng mga kababaihan, pati yung pagprotekta sa kanilang mga karapatan. At maigi dahil paunti-unti tayo ay tumataas dun sa level na ito ng awareness. At sa mga tagapakinig natin, sa mga taga-suporta na inyong programa, i-grab nila yung opportunity ng mga qualifications na ino-offer po ng TESDA. Hinggil dito, ito yung ating mga binabanggit ng mga qualifications na sa maikling panahon lang, sa pag-aaral at pagsasanay nila, talagang mababantayan sila para maabot yung employment dahil populasyon ng Pilipinas, kalahati o higit dito ay mga kababaihan. Kaya malaking oportunidad para makatulong sa pamilya, maging sa bayan din, kung pati ang mga kababaihan ay mabibigyan ng pagkakataon, kagaya po ng binibigyan ng pagkakataon ng TESDA. Okay, maraming salamat at Happy Women's Month sa iyo, Miss Joanna Tabo. Yan ho si Miss Joanna Tabo ng Gender and Development Focal Office ng TESDA Women's Center. Yes, maraming salamat din sa iyo, JC.